Kung totoo daw ba alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Magandang malaman yan. Ikaw ba, alam mo ba ang lahat ng bagay? Ay, nako. I'm no genius. Meron kasi minsan nga, tao lang nagpapanggap, parang alam niya lahat ng bagay. Diba, no? Parang, alam mo lahat. Kaya nga, tiga mo, madami ngayon mga ateista. Dumating na sila doon sa point ng na ayaw na nila maniwala sa... Feeling nila, alam nila lahat. Hindi, ayaw nila maniwala, medyos. May isang senador ganyan, di ba, Kuya? Ngayon, narinig natin sa interview. Pero after a while, biglang cambio todo naman siya. Diba? Parang... Kasi pinagaling daw siya. Tingnan natin yung tinatanong ni Angela mula po sa ating most sensible preacher of our time na talagang magbibigay ng sagot nasa Biblia. Yan, si Brother Eli Soriano. Alam ng Diyos yung mga hindi natin nakikitang bagay. Pero alam mo, merong mga bagay na hindi pinapakialaman ng Diyos. Hindi niya pinapakialaman yun. Meron tayo kasing free will eh. Binigyan tayo ng Diyos ng... Ano ba yung free will, kapatid na Jerry, sa Bisaya? Kagawasan. Kagawasan. Meron tayong free will. Pwede kang mamili. Pasabihin mo nga yun, Brad Jerry. Aduna kitay kagawasan igsuon nga makapamili ko na unsay atong gusto, dili ka hilabtan, dili ka nagikuha ang maong katungod ka nato. Ayun, pero hindi pinapakialaman ng Diyos yon. Dili ka hilabtan o dili kita sa terminong dili ka gihilabtan sa Dios ang maong katungod nato. Aduna kitay kagawasan. Binibigyan ka niya ng kagawasan, mamili kung anong gusto mo, mabuti o masama, susunod ka ba o hindi. Kaya, nung minsan sa Israel, merong sinabi ang Diyos doon sa Jeremias. Ang sabi ng Diyos ganito, pakinggan mo sa 7:31. Og ilang gitukod ang hatag-as nga mga dapit sa topit, nga atoas sa walog sa anak nga lalaki ni Henom. Aron sa pagsunog diha sa kalayo sa ilang mga anak nga lalaki og sa ilang mga anak nga babae, nga wala nako isugo kanila, ni misantop kana sa akong huna-huna. Ni misantog sa akong huna-huna. Sabi ng Diyos, basahin natin 19:5 ng Jeremias. Og mingtukod usab sila sa mga hatag-as nga dapit ni Baal, aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diha sa kalayo, alang sa mga halad nga sinunog kang Baal, nga wala manako isugo kanila, ni kini maghisgot ako mahitungod niini, ni misantop sa akong huna-huna. Di man iniisip ng Diyos yun na yung kanilang mga anak susunugin nila para sa Diyos-Diyusan si Baal, kapatid na Jerry, ni misantop sa akong huna-huna. Hindi iniisip ng Diyos, hindi alam ng Diyos na gaganunin nila yung kanilang mga anak na susunugin nila para sa Diyos-Diyusan o sa Diyos-Diyos na si Baal. Kaya, yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. May mga bagay, libre kang gawin, hindi pinapakialaman ng Diyos. Kaya yung mga Israelita, minsan, gumagawa sila na nasusurpresa ang Diyos Hindi man iniisip ng Diyos na gagawin nila, ginagawa nila, napakasama Hindi iniisip ng Diyos, wala sa kanyang huna-huna. Yan ang masasabi ko nasa Biblia, kapatid. Alright, maraming salamat po si Brother Eli Soriano. Meron palang upcoming Bible exposition this coming February 6. Yung mga questions ninyo with regards sa iba't ibang bagay ng buhay at mga bagay tungkol sa spiritual, which is minsan nakakalimutan ng marami, pwede ho ninyong
itanong sa kanya. And read your Bible. Minsan kasi parang yun ang nane-neglect natin eh. We believe in a lot of things, but minsan di natin tinitignan kung yung pinaniniwala. We say that we believe the Bible, but most of the time, yung ginagawa natin is against with what the Bible is saying. Pero we also say that we believe the Bible. But if we believe the Bible, we should actually live in accordance to what the Bible is saying. So, ano naman, kasi meron hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Biblia. At kaya hindi naniniwala sa Biblia, dahil hindi naniniwala sa Diyos. So, maraming mga implications na gano'n eh. It's just that, parang yun ang pinaka, ano mo eh, pag maraming pagtatalo, para matapos yung pagtatalo, gano'ng kataas yan? Sabi niya, ito, papalagay mo, gano'ng kataas to? Flooring to ceiling. In feet? Oh, Yeah. in feet. Hindi ko alam eh. Hindi ako marunong magsukat ng Siguro. 20 feet. Mga ganyan yan. Mga 20 feet yan siguro. 20, yan. Ako, ganun din ang kalkulasyon ko, mga 20 feet. Pero meron magsasabi siya, sabi, hindi, siguro mga ano lang yan, mga 15 lang. 15 or 20. O, para matapos yung pagtatalo, kuha tayong metro. Diba? Para we end. Sukat talaga. Yan. At least, kita mo, alam mo talaga. So, parang ganun lang din yung, ano ba dapat kong gawin? Dapat kong paniwalaan. Sabi ng isa, hindi, dapat ganito. Sabi ng isa, hindi, dapat ganon. O, di, let's ask yung panuntunan na sinusunod natin. Diba? Ano ba parang di ba kayo sa law, let's refer, puntahan Go back natin. to the letter of the law. As a matter of fact, you even go back to the Constitution. Dahil yan ba talaga sinasabi ng Constitution? Or yung bang law that was crafted is parang in accordance with what the Constitution is saying as well. So, ganun lang. So, if there are some arguments, let's go back with what the Bible is saying. Ano bang sabi ng Diyos tungkol dito? Kasi yun ang pinaka parang manual of instruction mo eh. Pero ako, yun ang reminder ko lang lagi. Yung read your manual of instruction. Most of the time, pag bumili kayo ng kahit na ano, you don't read the manual of instruction. Even to the, yung pinaka-simple na ano. Ano ba yan? Ano bang volt niya? Anong voltage ba gagamitin? 220, 110. Diba? Hanggang ngayon, dami pa nasasabugan dahil Sakabit na lang. hindi nagbabasa. Iniisip niya na kagad, auto volt yan. Hindi pala. 110 lang pala. So, read your manual. Pati yung cellphone mo. Ikaw ba? May Bible ako dyan, kuya. May Bible app ako. Yan, may Bible app. Ayan, Di better. Pero what I'm saying is, ikaw ba nabasa mo din yung manual ng cellphone mo? Alam ko na kasi yung Apple eh. Trial and error. Trial Diba? and error. Trial and error. Inaasahan mo, alam mo na kung ano yon. Pero the details of everything, or for you to be able to maximize the use of your gadget or whatever, you read it, di ba? Na alamin mo yung pasikot-sikot. Same with us. Minsan, hindi tayo nagre-refer doon sa sinabi ng manufacturer natin. Hindi mo na ma-maximize tuloy yung gamit. Kasi ang dami, di ba? May mga features pala na minsan, bili na nga ako ng bago. O minsan, overspecs ka nga dahil di mo naman kailangan, di ba? Minsan magkatanong ka sa kasama mo tungkol sa phone mo, hindi rin naman din niya alam lahat, di ba? So, Pero merong dapat basahin talaga. pero meron pa, aside from that, may mga hidden manual pa nga kasi meron pa mga hindi nilagay dyan yung Yung ano. sa internet mo lang na mahahanap. May mga ganon. But just the same, nag-explore ka na kagad on something mas malalim, hindi mo pa nga nakukuha kung ano yung talagang basic, di ba? Siguro yung mga tamad magbasa ng manual, parang ako, ginagawa ko, hinahanap ko katulad ni Jenny Fajardo. Kasi siya, Papaturo ka. Okay lang yon, di ba? Kaysa yung pangangahasan mo yun. Kasi if you know na hindi mo alam and you know someone na nakakaalam, pwede ka magtanong. Kaya gano'n. Kaya nga meron ding itanong mo kay Soriano. Di ba?